Nag-text ba ulit sa'yo? Hindi naman tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis dahil tayo ang nakabangga dun sa matanda na yon. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin na may nagtitext sa ating patay na. Umamin ka na lang kaya sa mga pulis. Psst! Tumigil ka nga. Ganun katali sa'yo yun? Ako yung makukulong. Ako yung driver ng araw na yun, di ba? Do you think this will be the best decision para matahimik na yung kaluluwa ng matanda na yun? Nag-text ulit siya sa akin kanina. Sabi niya magbabae daw ako dahil nakbuhan ko daw siya. Nakakonsensya ka? Hindi ko naman sinasadya eh. Pero tinanong ka namin nung gabing yun kung kaya mo bang mag-drive. Nagpumilit ka, di sana wala tayong pinoproblema ngayon, di ba? Huwag na nga kayong magsisihan. Magtulungan na lang tayo. Halina kayo, pumasok na tayo dun. Walang puso ang may gawa sa kanya nun. Babalutin siya ng konsensya. Masusunog ang kaluluwa niya sa apoy. Makikirami po kami. Gusto ko mapatunayan kung ikaw talaga yung nagtitext sa akin. Luisa, baka naman sumakto lang naman yung ring. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi si Tata ang nagtitext sa akin, kundi isa sa mga kamag-anak niya. Pwedeng tama ka. Pero kung iisipin mo, bakit naman nila idadaan sa ganun kung alam naman nilang ikaw ang nakabangga sa tatay nila, di ba? Nakikirami po ulit ako. Siguro isa ka sa mga suki ni Tata, no? Ang daming pumupunta dito at nagpapakilala ng suki ni Tata. Oho, masarap po yung binatog ni Tatay. Puto at kutsinta po ang benta ni Tata. Mag-isa mo ata ngayon. Hindi mo kasama yung isa sa mga apo ni Tata. Apo ho? Yung isa doon sa mga kasama mo nung una kang pumunta dito. Isa saan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Isa sa inyo nagsisinungaling sa akin. Apo ka nung tatay na nabunggo natin, di ba? Oo, Luisa. Nagsinungaling ako sa inyo. Apo ako nung matandang nabangga natin. Nilihim ko kasi ayoko mawalan ka ng tiwala sa akin, Luisa. Pero sa maniwala ka man o hindi, Luisa, hindi ako nagtitext sa'yo. Kanino to? Umamin kayo. Kanino to, Ruela? So ito, di ba? Kara, aminin mo na sa akin. Apo ka din ba nang namatay? At ito na yung oras para malaman niya lahat. Ano? Anong dapat kong malaman? Sorry, Luisa. Ba't ka nang sorry? Kung ayaw mo ako magsasabi sa kanya. Handa ka na bang ma-meet ang iyong pasyente? Yes, Doc. Here. Siya si Cassandra. She is experiencing psychological trauma right now. She had a car accident 1 year ago with her boyfriend. And unfortunately, her boyfriend died. At mula noon, hanggang ngayon, hindi na siya nagsasalita. Hi, Cassandra. Ako si Kara. Intern ako dito. At ako ang bagong mag-a-assess sa'yo. Small world. Anong problema dito? Hi, sana behave ka ngayon. Because I'm just doing my job. Andito ako para tuparin ang pangarap ko. Kung ikaw wala kang pangarap, first ako meron. Kung saan ikaw na lang namatay. Anong problema ba? Doc, ayaw po kasi niyang kumain eh. Cassandra, kumain ka na. Kailangan mo yun para lumakas ka. Alam mo, bagay ka sa lugar na to. Nakakulong. Tapos ako yung nag-aalaga sa'yo. I'm one step closer to my dream. Samantalang ikaw na-stuck. Hindi ko akalain na makikita pa kita eh. Eh, tsaka buti na lang ka mo at di ka nagsasalita. Kasi kung hindi baka nagsumbong ka. Good morning, Doc. Good morning. Mukhang masaya po at ang umaga natin ngayon ah. Isa sa pasyente natin nagsasalita na. At yun ay si Cassandra, yung pasyente mo. Dapat masaya ka. Nang dahil sa tulong mo, kaya siya nakapagsalita. Marami akong katanungan sa kanya. Cassandra,
May naaalala ka ba 1 year ago bago mangyari ang aksidente? Opo. Kaya mo bang sabihin ngayon? Kaya ko po sabihin lahat daw. Detalyadong detalyado. Bestie, alam ko yung balibalita tungkol dun sa ex ng si Julius? Hindi. Eh di may dinate siya kahapon na babae. Tapos yung babae, hindi na raw nakauwi. Natagpuan na lang siya sa may ilog. Patay. Ha? Eh nakita ko lang sila kahapon sa may harap ng simbahan ah. Nakulong ba si Julius? Walang patunay na siya ang gumawa. Kaya hindi siya makukulong. Pabili ng lugaw. Another biktima na naman ata to. Tingnan mo bukas makalawang papabalita na wawala na naman yung babae na yan. Mga tao kasi ngayon walang kadala-dala. Alam naman na nila yung chismis eh. Halos lahat pala ng babaeng dinili niya. Nawawala. Diba? Kahit nahinala. Gwen, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Yung babaeng kasama ni Julius kahapon, nawawala. Paano yun? Nakulong na si Julius? Gwen, paano makukulong? Wala ni kahit ultimong pruweba na siya ang may gawa. Magaling na kilo yung ex mo, Gwen. Ang linis niyang gumawa. Napatay lang naman daw talaga niya. Once na nireject siya. Buti na lang talaga kamo at nakaligtas ka na doon. Nang buhay. O, di ba? O, Rebecca, saan ka pupunta? Kinasabwat ako ng mga pulisya. Pakikipag-date ako kay Julius tapos i-reject ko siya. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Protektado naman ako. Tsaka, nakamasid ang mga pulisya. Then, meron silang kinabit na hidden camera. Mag-iingat ka ha. Tulad nga ng sabi mo, malinis gumawa si Julius. Sige, alis na ako. Rebecca, kumusta yung setup na ginawa niyo? Yung fake date? Bes, parang hindi nga talaga yung ex mo ang gumagawa. Nireject ko siya ha. Pero wala siyang sinabi sa akin. Tsaka, first time lang daw niyang ma-reject. Sobrang pogi ng ex mo. Matipuno, maalaga, magalang, gentleman. Pag napatunayan talaga na inosente siya, feeling ko magiging jowa ko. Yes po? Nabalitaan niyo na po ba yung nangyari? Ano pong balita? Natagpuan na lang po namin yung best friend niyo na si Rebecca sa kanyang banyo. Na nakalabas ang kanyang bituka. Sabi ko na nga ba eh. Walang hiya yung Julius na yun. Ikulong niyo na si Julius! Malinaw na malinaw po sa hidden camera na kinabit namin sa katawan niya kung sino ang gumawa nun. At hindi po si Julius. Hidden camera? Sino ang gumawa sa kanya nun? Sino? Miss, excuse me lang ha. Nasa loob ka ng isang restaurant. Dapat hindi ka nag-i-spray ng basta-basta, lalo't kumakain yung mga taong nasa paligid mo. Excuse me din. Kailan ka ba nakakitang pabango na hindi ini-spray? Tsaka ito lang yung pabango na kasya dito sa bag ko, no? Ito kasing ginagamit kong pabango, hindi na kailangang i-spray. Tsaka kasyang-kasya siya kahit napakaliit lang ng bag mo. Sobrang cute size lang din ito at tagal din siyang matanggal sa katawan mo. Ganito lang yung itsura niya. Bahid-bahid na lang. Yan, tingnan mo oh. Sino mag-aakala na ito ay isang perfume? Pwede mo na siyang i-apply sa sarili mo. Sobrang mamahalin yung amoy niya pero yung presyo niya, murang-mura. Kaya kahit nasa event ka, may maliit ka na size na bag, pwedeng-pwede mo siyang dalhin para i-apply ka ng pabango mo. Pasimple ka lang. Oh, hindi ka na mag-i-spray. Alam mo yun, yung kapag lumakad ka, tapos ito yung naging pabango mo, naamoy ka na. Parang wala kang utang sa mundo. Yung 01, yung amoy niya para kang pupunta ng event ng mga mayayaman. Ito namang 02 guys, alam niya ba yung para kayong may PTA meeting tapos nakatingin silang lahat sa'yo? Kasi para kang mag-aambag ng milyon-milyon. Ganun yung amoy niya. Ito namang 03, maaamoy niya to sa mga store na mamahalin. Talaga guys, yung naaamoy ko sa mga tao doon sa BGC. Pang BGC yung amoy nito, promise. At last naman, itong 04. Ito yung klase ng amoy na kapag nag-apply ka bilang yaya sa mga mayayaman, maaamoy mo to sa kanilang mga kwarto. Amoy BGC nga. Amoy mayaman.
Tingnan ko nga kung kasya ito dito sa pinakamaliit kong bag. Finally, pwede siyang dalhin kahit saan. Thank you din sa bigay mo.